Magandang gabi po. Sumaatin ho ang kapayapaan ng Panginoon Diyos, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano na nandyan po ngayon at patuloy pong sumusubaybay sa programang Mga Tinig sa Ilang. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, alas 8 po ng gabi, March 22 na po, 2024. Sa kalooban po ng ating mahal na Panginoon Diyos ay tayo pong muli ay magkita-kita at magsama-sama, magkarinigan, at tayo po ay magbalitaan ng mga magagandang balita po na nakasulat sa Biblia. Ayan, ang programa pong Mga Tinig sa Ilang ay ito po ay 4 na taon na ho ng nagla-live broadcast sa Facebook. At ito po ay pinasimulan pa po dati ni Brother Bert Miranda. Yan. Ang programang Mga Tinig sa Ilang po ay hindi ho tayo nagtatayo ng relihiyon. Hindi ho tayo nagpapatawag na pastor. Tayo po ay tagapagbalita lamang ng mga magagandang balita po na nakasulat sa Biblia. Sabi nga po natin, let us bring back a good news written in the Bible. Ayan. Mga maayos po na impormasyon na dapat po nating ibalita sa lalong-lalo na po sa ating panahon, na dapat pong maintindihan at maunawaan po ng marami, dahil tayo pong lahat halos ay biktima po ng mga relihiyon. Ayan, naloko na. Marami pong mga relihiyon ngayon na nagsusulputan, at ayan po, mga mayayaman na nagtatayo na ng kanilang mga sariling iglesia. Ayan, at nagsasagutan sa Facebook at kung ano-ano pa po ang mga claim ng iba na sila daw po ay totoo. Sigaw naman ng kabila, hindi sila ang totoo kundi kami lang. Ayan, kaya ang dami na po, nagkaroon na po ng kaguluhan itong ating daigdig dahil sa mga relihiyon na yan na nagsulputan. Hindi naman talaga maaayos. Ano ho? Tulad po ng ating nakasanayan itong ating panahon na ito, dahil sa March 28, 29, 30 or 31, ewan ko. Yan yata ay mahal na araw. Ano? At yan po ay isinasagawa ng mga Katoliko. At syempre, meron ho silang meron silang kiniklaim at meron silang pinakaaral o sinasabi, yung tinatawag na 7 palabras. Ang huling salita, ano po, ang 7 salita ng Panginoon. Sabi po ni Pastor Jacob Santos, yun daw po ay yung huling salita. Ano ho, ang pagkakasabi yata ay ang huling wika, ang 7 huling wika at ang mga kahulugan. 7 piraso daw po eh. Yan po yung ating kung ipahintulot po ng Panginoon Diyos, italakayin natin ngayon. Kung hindi naman kakayanin, di sa Biyernes na lang po kung ipahintulot ulit ng Panginoon. Ganun pa man, meron ho tayong pag-aaralan, mga kapatid, mga kapwa Kristiyano, ang tungkol po sa pagiging anak ni Jesus Christ. Ayan. Dahil ito, sinasabi ko sa inyo at ibinabalita na pag meron kayong pastor na nagsasabi na si Jesus Christ ay naging anak lang nung ipinanganak ni Maria, pinakilala doon sa araw ng bautismo, at itong transfiguration, yung pagpapalit ng anyo ni Jesus Christ, doon na daw siya naging anak, tahasan ko pong sinasabi na yung aral niyan ay si demonyo. Ayan. At aral po yan ni Pastor Jacob Santos. Aral po yun ng mga demonyo na sasabihin si Jesus Christ naging anak lang noong ipinanganak ni Maria, at nang siya ipinakilala doon sa pagbautismo sa kanya sa ilog ng Jordan, at ganun din doon sa pagpapalit ng anyo ni Jesus Christ. Wala hong katotohanan yan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, dahil ang batayan ay yung sinasabi na
hindi pa naman ang pangalan daw niya ay Verbo, hindi pa Jesus Christ. Ayan. At siyempre yung salita, meron din sinasabing Emmanuel. Ayan, kaya nakakatakot. Yan po, ilabag sa Espiritu Santo ang mga aral na yan na nagsasabi na si Jesus Christ, Verbo, o ang Verbo, o yung salita, o yung Emmanuel, ay naging anak lang daw nung ipakilala. Ayan. Alam nyo, walang katotohanan yan at walang chronological arrangement or good arrangement. Hindi ho po pwede. Hindi magiging fit doon sa mga nakasulat nung aklat pa ng Henesis. Hindi maaari. Hindi lang niya naintindihan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Alam nyo ba, mayroong pag-uusap si Poncio Pilato and Jesus Christ nung sila po ay dinala si Jesus Christ kay gobernador, Governor Poncio Pilato. Meron silang conversation meron silang pinag-usapan na talagang takot na takot si Poncio Pilato. Grabe ang takot niya noon. Ayan. Kaya maya-maya doon pa lang magugulat na tayo kung ano po talaga si Jesus Christ. Maya-maya ho antay lang tayo kung ano po yung kinakatakutan ni Poncio Pilato. Ayan. Nandito rin yan sa ating pag-aaralan, yung tinatawag ng mga Katoliko na 7 palabras. 7 huling wika ng ating mahal na Panginoon. Ayan, tingnan natin kung yun ba ay 7 nga. Maaring hindi aabot sa 7, maaring hindi aabot sa 7 o lalagpas pa ng 7. Kaya lang atin pong pag-aaral mamaya. Mag-shoutout muna tayo sa ating mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Siyempre, nandyan po si Brother Chandler Rodriguez ng Hong Kong. Ayan, Brother Chandler Rodriguez. Nandyan po ngayon sa Hong Kong ang pamilya ni Pastor Jacob Santos. Pinagbakasyon sila ng isang magandang loob. Ayan, dahil stress na stress. Mabuti na lang, stress na stress sila, binigyan ng ticket, plane ticket papuntang Hong Kong. Magliwaliw kayo. Pabayaan niyo si Pastor Jacob Santos na yan. Ano yan sabi sa demonyo yan Ayan, andyan din po si Brother Oscar Vargas. Ayan, nandyan din po si Brother Michael Bambitoy. Nandyan din po si Brother Manolito Fajardo, si Brother Noel Ferguson. Ayan, mga kapwa natin lahat yang Kristiyano at sa lahat po ng kanilang mga mahal sa buhay. Mga kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Ayan, sige po, tuloy lang po kayo mga kapatid at meron tayong pag-aaralan kung totoo ba na ako, ang dami-dami kasi mga nakasulat sa Biblia na kapag mahina-hina ka lang talaga, madadala ka ng mga ito Tulad ng aral nga po ni Kaeli Soriano. Ganoon din po ang aral ng kanyang yung kanyang tagabasa. Ayan, 7 palabras as 3 linggong topic ni Gunigundo. Ayan, pinagkukwartahan niya yan Ayan, maya-maya ho at ipon-ipon lang tayo. Aalamin natin sa Biblia kung ano yung kinakatakot ni Poncio Pilato. Yan, sabi po ni Brother Oscar sa kanyang message, ito ang sinisinta kong anak na labis kong kinalulugdan. Dito nagsimula na maging anak. Magmamalaki pa ang kanyang unawa. Ayan. Pastor Jacob Santos. Naku, nagkakalat ka ng lagim. Sa demonyo yung aral na yan Hindi maaari, hindi pwede mag-fit yun kasi napakadelikado. Parang alam nyo po ba, kaya't ang laway ni Gunigundo hindi nakasama sa Hong Kong. Ayan. Ayan. Ang daming mga balita, Hindi alam nyo, yung pagiging anak ni Jesus Christ, para bang isang gear. Isang gear. O kung para hindi tayo mahirapan, magbigay tayo ng halimbawa. Alam nyo
yung takip ng takip ng halimbawa ng soft drinks na dinoroskas. Ayan, o kaya takip ng mga nabibili natin yan eh. Kapag hindi fit yan doon, hindi ho pantay ang trade, hindi maisasakto yun. Ganun po ibig ko sabihin. Hindi siya mag-fit, hindi eksakto. Para lumalabas yung takip ng Coke na bote, inilagay mo sa takip ng container. Hindi mag-fit, hindi. Kasya naman siya, pero hindi siya magro-roskas. Yun po ibig ko sabihin na hindi suswak. Na hindi siya anak sa pasimula pa lang. Ayan, kasi ang dami-dami, nabasa ko, ang dami-dami po mga talata sa Biblia na lalabagin niya. Samantala ang talata na pinagsasasabi niya, hindi niya naintindihan. Tulad ng Hebreo 1:5, Awit 2:7, Gawa 13:33. Ayan. Hindi niya naintindihan, iisa lang naman yun eh. Ibig sabihin, mag-quote lang naman eh. Kaya maya-maya po, pag-aaralan natin yan, sa tulong pa rin po, siyempre, na tayo po ay hindi naman napapabayaan ng Panginoon. At ito lang muna, ibabalita natin sa inyo, at akin muna i-discuss habang nag-ipon-ipon tayo. Alam nyo ba, na si Pastor Jacob Santos ay bumanat na naman sa social media. Ayan, nagtatago siya doon sa account na yon. Yun ang pinagtataguan niya para makasagot siya. Na ang dami-dami niya mga pinagsasabi. Sabi, yung daw po yung tinatawag na ito, babasahin lang ho natin May sinabi ho siya tungkol sa kanyang video na Nissan or Abib. Ayan. Babasahin na lang natin. Dito po sa Exodo. Ayan. Sa Kapitulo 12 po. At ang talata po'y 1. Ito po ang ating mababasa mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan. Sinasabi po ng kasulatan, sinabi ni Moises sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron sa Ehipto. Sa Ehipto po ito Mula ngayon, ang buwang ito ang siyang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong sambayanan ng Israel na ika-10 araw ng buwang ito, bawat pamilya ay pipili ng isang tupa o batang kambing para sa kanila. Ayan. Ito po ang kanyang aral dito ay daw po, pinalitan ang buwan. Pinalitan daw po ang buwan o yung kalendaryo nitong mga Israel. Kaya nagkaroon daw po ng panibagong kalendaryo. Kaya nagtanong tayo, anong kalendaryo ang pinalitan? Ano po ang kalendaryo na pinalitan? Hindi naman po niya nasagot. At ang kanyang sagot lamang po ay ito yung tinatawag po na meron akong kopya kasi noon para lang ho mayroon tayong guide. Ayan, sana mahanap ko yung aking kopya. Ito Tisri. Ayan. Yan, hindi niya naintindihan kung ano ibig sabihin ng Tisri. Yan daw po ang dating kalendaryo ng mga Israelita, yung Tisri. Alam niyo ho ba na ang Tisri ho ay ginaganap po ng mga Israelita. Ang pinakabuod na ibig sabihin ho niyan ay Day of Atonement, yung tinatawag na araw ng pagtubos ng kasalanan. Yan daw po ang ginagamit dati ng mga Israelita sa Ehipto. Ayan, sabi ko, kalokohan yung pinag-sabi mo. Hindi totoo yan. Alipin pa sila sa Ehipto. Ang Tisri po o yung tinatawag na Day of Atonement. Ayan. Ginaganap po yan sa ikapito. Nakasulat po yan
Ayan, sa Levitico, o dito sa isang talata pa po ng ito, basahin natin. Aklat po ng mga Bilang 29 at ang talata po ay 7. Ito po, sa ika-10 araw ng ika-7 buwan, magdaraos din kayo ng banal na pagpupulong. Huwag kayong kakain ni magtatrabaho sa araw na iyon. Ayan, sa halip, mag-alay kayo ng handog na susunugin, handog na mababangong samyo para sa Panginoon. Hindi po yan, hindi po yan ay kalokohan talaga, napakalabo nung kaya hindi natin alam kung ano yung kanyang gustong palabasin. Hindi na po siya nakasagot. Ito si Pastor Jacob Santos. Sabi natin, patunayan mo na, alam mo, doon lang siya sumasagot sa ano lang yon, sa kanyang dummy account. Yang si Black Widow Spider, aka Pastor Jacob Santos. Kaya ayun, galit na galit. hindi niya naintindihan, kaya ayun, nagkakalat ang pastor. Okay, sige po, hintayin na lang natin yung kanyang sagot, kasi meron tayong sinabi sa kanya na patunayan mo na Tisri nga ang ginagawang unang buwan ng Israel doon sa Ehipto. Ayan, kasi ang Tisri po ginaganap na yan ng Israel, partikular ang mga Hudyo, sa ating pong binasa, Day of Atonement, araw ng pagdubos ng kasalanan. Yan po ay sa ika-7 buwan ng petsa po Agis. Ayan, kaya ang layo. Okay, sige, hayaan na natin siya doon sa kanyang sinasabi. Ito, dito na tayo. Siguro pwede na yan, marami-rami na po magpaputok si Ginugundo. Ayan. Teka lang po. Pag-aralan po natin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ito pong tinatawag na 7 huling salita ng Panginoon. Ayan. Ang tanong natin dito, 7 nga ba ito? Kasi ganito po. Yan po ay yan po ay katuruan ng mga Katoliko. At ang author niyan si Joseph Haydn ng Vienna, Austria noong 1786, kung di po ako nagkakamali. Siya po ay si Joseph Haydn po ay isang musician at ni-request sa kanya igawa niya ng kanta. Ayan, ang 7 wika ni Jesus Christ. Okay. O ngayon, inadapt na yan sa ating panahon at marami na po ang nakakaalam, parang nakaka-amaze yung 7, Nakaka-amaze sa mga rami na ito pala yung 7 salita na sinabi ni Jesus Christ. Ayan, hanggang sa ito ay inadapt na rin po ni Pastor Jacob Santos na 7. Kung 7. Ayan. Ngayon, ito po ang ating pag-aaralan sa gabing ito. Kung nakaready na po ang lahat, ang tanong natin ganito, 7 nga ba? 7 nga ba ang sinabi ni Jesus Christ? Kasi ganito po. Ayan, sa aklat po ni Mateo, mababasa natin. Ayan, tama po yung Brother Michael Bambitoy. Ang Tisri ay 7th month. Siniselebrate nila ang huling ani ng taon at National New Year ng Hudyo. Ayan, ganun po ang Tisri. Ika-7th month po yun. 10 ano po daw? Ayan, yan ba yung may Holy Spirit? Ayan, nako pagka ganyan ang inyong pastor, layasan nyo na yan. Kasi dadalhin lang kayo sa maling impormasyon na nakasulat sa Biblia. Kasi yan daw po ang yan daw po ang unang buwan na ginagamit ng mga Hudyo, ng mga Israelita sa panahon na yon. Nandun pa ho sila sa Ehipto Sila po ay alipin. Ibig sabihin, wala silang karapatan. Magtrabaho lang kayo dyan. Yan daw ang
ginaganap ng mga Israelita. Ay nung umalis na po sa Israel o sa Ehipto, itong mga Israelita, binigyan na ho sila ng Panginoon Diyos ng kanila talagang kalendaryo. Yan, yung Hebrew calendar po. Kaya nga po nag-start yung kanilang ano po, ang kanilang buwan. Yan, yung tinatawag ngayon, Nisan or Abib. Yan po ay ang kauna-unahang Paskuhan ho nila na ginaganap dyan. O ang kauna-unahang piyesta ay Paskwa. Yan, sa halimbawa, sa ating panahon, January. Ayan, unang buwan natin. Sa kanila naman, Nisan or Abib, kalahati ng March, kalahati ng April. Ayan. Kaya, sa ikasampu ng unang buwan ng taon, ayan, doon magsisimula ang pag-aalaga nila ng hayop hanggang pagdating po ng 14th of the day of the first month, kakatahin po nila yon. Yan po yung Paskwa. Ayan, hindi na alam ni Pastor Jacob Santos, kawawa naman yung mga nakikinig sa'yo. Ayan, 7th month, siniselebrate nilang huling ani ng taon at National New Year ng Hudyo. Okay, tama po yon. Ayos na ho yan ha. O ngayon, dito tayo sa ang mahiwagang pitong. Nilalagyan kasi nila ng numero dapat itong maibalita sa lahat. Ang Katoliko po ay kahit tayo ho sa ating panahon, nasasanay ho tayo dun sa 7 last word of Jesus Christ. Nilagyan ho kasi ng pito. Binilang Pero kung talagang tutuusin, maaring lalagpas sa 7. Maaring kulang sa 7. Ayan, yan po ang katotohanan. O, pag-aaralan natin mamaya. Kasi may mga sinasabi pa roon na binibilang Kaya ayan, ang sinasabi ho natin, maaring magkulang sa 7, maaring sumobra sa 7. Ayan. Kaya, nung inadapt ni Pastor Jacob Santos yan at ibinalita, 3 linggo, sa kanyang programa, nako, lumalabas, pag mayroong naniwala, machuchubibo na naman. Okay, ganito po kasi yon. Sa aklat po ni Mateo, ano ho, aklat naman po ni Marcos, aklat po ni Lucas, at aklat po ni San Juan, ano ho, ay meron pong kanya-kanyang salita. Ano ho, tapos binilang nila. Siyempre, meron dyan tinatawag na unang-una, Diyos ko, okay, bakit mo ako pinabayaan? Ay, may mga ganun salita Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Meron ding sinasabi na Panginoon o Ama, Father, forgive them. Dahil hindi na nalalaman ang kanilang sinasabi. Mayroon din sinasabi na truly I say to you, today you will be with me in paradise. Lucas 23:43. Yan, sabi ng Panginoon, isasama kita ngayon sa aking paraiso. Meron naman sinasabi, ina, ito ang iyong anak. Anak, ito ang iyong ina. Tapos meron sinasabi, nauuhaw ako. Naganap na. So, bibilangin natin Unang-una, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ayan. Meron naman nagsasabi, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Meron namang sinasabi, isasama kita ngayon sa aking paraiso. Meron namang sinasabi, Ama, sa kamay mo ay pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Pang-4 yan. Pang-5, ina, ito ang iyong anak. Anak, ito ang iyong ina. Pang-6, nauuhaw ako. Pang-7, naganap na. Ayan, yung 7 binabanggit natin na yan,
Yan po ang kanilang pinaniniwalaan na 7 last word of Jesus Christ. Sabi naman ni Pastor Jacob Santos, ang 7 huling wika ni Jesus Christ. Ano ho? Ang atin naman po dito sa programa pong mga tinig sa ilang, 7 kaya? Sabi naman natin, maaaring hindi aabot sa 7, maaaring lalagpas ng 7. Kaya babasahin na natin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Nandyan din po si Victor Santa Juana. Good be watching your program this moment. Opo, maraming salamat po sa inyong lahat. At ito na ang ating pag-aaralan. Kapwa ho natin yung Kristiyano ha. At sa lahat siyempre ng kanyang mga mahal sa buhay, mga kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Si Brother Victor Santa Juana. Okay. Ang ating pag-aaralan sa gabing ito ay tungkol po sa 7 palabras. At kung naging anak na ba ng Panginoon Diyos, ng Ama, si Jesus Christ, nung wala pang pasimula? Ayan, kasi pag hindi natin ibinroadcast to, ay marami talaga mapapaniwala. Ayan, at ang isa sa pinaka moment of truth doon, ano ho? Yung yung conversation po ni Poncio Pilato at ni Jesus Christ. Kung ating matatandaan, kinakausap si Jesus Christ ng mga punong pari at ng mga Hudyo, hindi siya sumasagot Deadma lang siya Pero nung kinausap po siya ni Poncio Pilato, sumasagot si Jesus Christ at yun ang ating aalamin. Ano pa yung mga sinasabi ng ating mahal na Panginoon? Napakahalaga nun. Hello! Are you with me? Ay nako. Kaya ang gagawin na lang niya ni Pastor Jacob Santos, si Black Widow Spider, magtatago na lang sa aparador. Kagaya rin po ni KDR. Sabi niya Okay, eto na, basahin natin sa magandang balita na lang tayo magbabasa para hindi naman tayo mahirapan po sa pagiging malalim na Tagalog. Ano ho? Dito po sa Mateo. Ayan. Nandyan din po si Vic P. Santa Juana Jr. Ayan, good evening po. Ayan, kapatid din ho natin yan. Kapwa rin ho natin Kristiyano. At sa lahat po ng kanyang mahal sa buhay, kapwa ho natin yung mga Kristiyano at mga Kristiyana. Ayan, welcome po mga kapatid. At dito na tayo. Tayo po ay mag-ipon-ipon at alamin natin yung mga nakasulat sa Biblia. Sinasabi natin let us bring back a good news written in the Bible. Mga maayos po, good information, na maayos na impormasyon na nakasulat po sa Biblia. Ayan, kanina ko nga lang po nalaman, ito pala ibig sabihin. Kaya pala takot na takot si Poncio Pilato. Kaya pala ninenervyos siya Ito pala sinabi ni Jesus Christ sa kanya. Ayan. Kaya pala, may kaugnayan po yon doon sa pagiging anak niya ng walang hanggan. Tapos sasabihin nitong nagpapanggap na may Holy Spirit kuno, naging anak lang daw si Jesus Christ nung ipinanganak ni Maria. Kalokohan sa demonyong aral yun pagka ganon. Nakakatakot. Ayan, dito tayo sa Mateo 27 at ang talata po ay 45. Ayan, ito po ang sinabi ni Jesus Christ nung siya po ay nakapako sa krus. Ano ho? Hanggang 46 po yan Okay. Aklat po ni San Mateo ito. Ito po ang kanyang account. Kaya babasahin po natin. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus. Ayan, ibig sabihin, si Jesus Christ po ay sumigaw. Ano po ang sigaw ng ating mahal na Panginoon? Eli, Eli, lima sabachthani. Ayan. Yan po ang kanyang sinasabi. Ano po sa aklat ni Mateo? Sumigaw po siya, sumigaw. Eli, Eli, lima sabachthani. Na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ayan. Yan po yung account ni San Mateo. Ngayon, babasahin naman natin sa account naman po ni San Marcos sa 15. Ayan. 33 po hanggang 34. Tingnan natin kung ano naman po. Nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 4 ng hapon.
Nang ikatlo na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eloi, Eloi, lima sabachthani, na ang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yan po yung binanggit ni Jesus Christ. Sumigaw siya dyan eh. Sabi naman po sa aklat ni San Marcos, ni Mateo, sumigaw si Jesus Christ. Balikan lang ho natin para meron tayong idea. Ayan. Para hindi ho tayo nadadaya nitong mga pastor na ito na napapaniwala ng mga Katoliko na 7 ang huling wika ni Jesus Christ. Ayan. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-alas-3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lima sabachthani, nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tanong! Ayan. Pinabayaan po ba si Jesus Christ, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano? Kasi bawat wika, bawat salita ng ating mahal na Panginoong Hesus dapat natin pag-aralan. Dapat timbang-timbangin natin kung ano ang maidudulot na mabuting aral sa atin ito. Sabi ng Panginoon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tanong, pinabayaan po ba siya? Pinabayaan po ba siya ng Panginoon Diyos? Kasi ganito po yun. Kung lumabas po yan sa bibig ni Jesus Christ kapag ang paniwala natin na hindi siya pinabayaan, lalabas, hindi nagsasabi ng totoo si Jesus Christ, nagkamali siya. Sinabi po niya Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sinabi ng bibig niya yan O di maniniwala tayo na pinabayaan siya kasi sinabi niya. Yun po ang dapat nating maintindihan kung bakit sinabi ni Jesus Christ yan. Bakit mo ako pinabayaan? Talaga namang pinabayaan siya ng Panginoon Diyos kasi simple lang naman ang ibig sabihin Bago pa po dumating ang mga bagay na naranasan ni Jesus Christ, may hula na talaga sa kanya yan kasi mabigat po yung kanyang gagawin ni Jesus Christ. Alam nyo nga, sa ating mga nakaraang pag-aaral po napagalitan pa nga si Pedro dyan dahil sa ginawa niya. Hello. Okay, na ang iniisip niya ay ang pagkakasabi doon nung pinagalitan si Pedro ni Jesus Christ. Ayan. Nung siya na hindi daw niya iiwanan si Jesus Christ. Di po ba? Ano nangyari? Pinabayaan talaga si Jesus Christ para maganap itong mga hula para sa kanya. Kasi mabigat po yung kanyang gagawin Ito po yung pangtubos sa kasalanan. Ngayon, dito muna tayo sa 7 palabras. Hindi tayo maniniwala sa 7 Maniniwala tayo doon sa sinabi ni Jesus Christ. Kaya ang ating pong pinag-aaral, ang mga wika ni Jesus Christ, bago at siya yung bagong ipako sa krus at hanggang sa naipako na siya sa krus. Kasi may mga conversation po na dapat din maintindihan. Tapos, mismong aktual na nakapako siya sa krus, kung ano pa yung sinasabi niya. Dito nga po, number 1, sinabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hello. Yan ang unang-una. Kay San Marcos naman, yun lang din naman ang kanyang sinabi. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito ngayon, isa pa. Nakaisa na tayo. Punta naman tayo sa aklat ni Dr. Lucas. Sa 23. At ang talata po ay 34. Ito po ang ating mababasa. Yung pangalawa po ito Ito po ay yung sa 39 tayo mag-start. Ito pong dalawang tulisan o yung dalawang magnanakaw,
Dr. Lucas po ito ha, 23:34, nakaisa na tayo. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So, pangalawa na. Lucas 23:39 hanggang 43. Ito po ang ating ito po muna sa may muna? Sa 34 muna. Pangatlo na kasi yun eh. Okay, 23:34. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Okay, so dalawa na. Nakadalawa na tayo. Pangatlo, sa 39 na hanggang 43. Tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. Tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa ni Jesus, sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Ayan, yan po yung sinabi ng isa pang magnanakaw, isang tulisan, ano? Tingnan nyo, sinagot ni Jesus Christ. Kasi limitado po yung mga words na binibitawan ni Jesus Christ eh. Yung may mga kabuluhan lang. Ito yung sinabi ng Panginoon. Sumagot si Jesus, sinabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Pangatlo. Okay, pangatlo yan ha. So, ayan na. Yung pang-apat. Dito naman po yan sa 46 naman. Lucas pa rin, 23:46. Okay. Basa. 44 tayo mag-start. Nang magtatanghaling tapat na, hanggang sa ikatlo ng hapon, nagdilim ang buong lupain. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo ay napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama! Sa mga kamay mo ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ayan. Yan na po yung pang-apat. Yan, pang-apat na po yun ha, sabi ni Brother Oscar. Ang mga tunay na kahulugan ng 7 wika ngayon, kung di ako nagkakamali, hindi na pare ang nagdi-discuss sa simbahan, kundi mga taong inimbitahan ng mga abogado o may mga katungkulay sa gobyerno. Ayan. Okay na tayo dyan ha, mga kapatid at mga kapwa-Kristiyan, nakaapat na tayo. So, doon po sa aklat ni Mateo at Marcos, meron tayong nakuhang isa doon. Tapos, dito sa aklat po ni Dr. Lucas, 4. O 3, kaya 4 na. So, 3 na lang. Sa aklat po ni San Juan, basahin naman natin kung ano po ang sinabi ng Panginoon. Sa 19 po ng aklat po ni San Juan, ang talata po 25. Okay. Kaya isa-isahin po natin to ha. So nakaapat na. So ito, 19, 25 hanggang 26 ng aklat po ni San Juan. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at mga kapatid. Kapatid na itong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Na makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad, si San Juan po ito, na nasa tabi nito, sinabi niya, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, pinatira ng alagad na ni Jesus sa kanyang bahay, ang ina ni Jesus. Okay, nakalima na. 5 na po yung nabasa natin. Dalawa na lang. Basahin natin sa talatang 28 naman. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan, ay sinabi niya, nauuhaw ako. Yan. 6. Okay. Tuloy. Sa 30. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, kasi pinainom siya eh. Basahin natin sa 29. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak.
Inilubog nila rito ang isang espongha, ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at inilapit sa kanyang bibig. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Inuyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Pampito. Pampito nga naman, ano? Talagang parang mapiperfect nila. Wala na, nabasa natin lahat pito talaga mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Kaya, yan yung pinaniwalaan ng marami. Diba, 7 last word pala ni Jesus Christ yun nang nakapako siya sa krus. Ganun pala yun, ganito pala yun. Ayan. Ngayon, atin pong pag-aralan isa-isa ito, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, kung pito nga ba, o kulang sa pito, o lagpas pa ng pito. Ayan. Okay, eto po. Balik tayo sa aklat ni Mateo 27. At ang talata po ay 45, yung binasa natin kanina. Sabi dito, mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-alas 3 ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani. Nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Okay, tanong. Nung sinabi ba ni Jesus Christ, itong words na ito na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Agad-agad bang namatay na siya? Yan. Ayan tinatawagan ko ng pansin ang magagaling dyan sa mga iba't ibang relihiyon. Lalong-lalo na itong si Pastor Jacob Santos na talagang walang nauunawaan. Ano ho? Hindi pa, nung sinabi ni Jesus Christ, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi pa po nalagot ang kanyang hininga. Hello, wala pa. Ano ibig sabihin? Meron pa siyang sinabi. Aklat po ni Mateo ito ganun din sa aklat ni San Marcos, parehas lang po sila ng account. Ayan, meron pa siyang sinabi. Alam niyo kung ano sinabi ni Jesus Christ? O sa 50, ito. Muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya'y nalagutan ng hininga. Pag sinabing muling sumigaw, pag sinabi bang muling sumigaw, nakasigaw na siya nung una. Kaya ang una niyang sinigaw, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi pa po natatapos, hindi pa po nalagutan ng kanyang hininga. Kaya muli siyang sumigaw. At siya ay nalagutan ng hininga. Ayan. Ibig sabihin, may sinabi pa si Jesus Christ. Yan, inulit. Yan, Brother Oscar, inulit ang sinabi. Muling sumigaw Teka muna. Ano kaya sinabi ni Jesus Christ? Ano ho? Ano kaya ang kanyang muling sinigaw? Ano yung lumabas sa kanyang bibig? Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, pansinin lang nating mabuti. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Eli, lema sabachthani? Ano ho? Hindi pa ho siya nalagutan ng hininga Ayan. Meron pong isang may nakarinig po sa kanyang sinabi. Basahin lang natin Ito'y narinig ng ilan sa mga nakatayo roon. Doon sa aklat pa rin po ni San Mateo. Sa 27:47 po itong binabasa ko. Ito'y narinig ng ilan sa mga nakatayo roon, kaya't sinabi nila, tinatawag niya si Elias. May isang tumakbo kaagad at kumuha ng espongha. Binasa ito ng maasim na alak, inilagay sa dulong isang patpat at pinasipsip kay Jesus. Sinabi naman ng iba, hintay muna, tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya'y hinalagutan na ng hininga. Ayan. Yung pangalawang sigaw, doon pa lang siya nalagutan ng hininga. Hello! O, paano ngayon yan? Di sobra na. Wala man tayong
nabasa kung ano ang kanyang huling sinigaw o sumigaw muling sumigaw si Jesus Christ, wala man tayong nabasa, talagang maiisip natin. Sumigaw ibig sabihin may sinabi pa yon. Ang pinag-uusapan dito, 7 last word. O paano ngayon ito? Inulit. Naku, marami magagaling dito Sasabihin nila, ang sinigaw ni Jesus Christ, ito, maya konti. Tatanungin natin ang Biblia, ano ba sinigaw ni Jesus Christ? Meron tayong pagpipilian. Kaya nga sinasabi natin, maaaring mababa sa 7, maaaring lalagpas ng 7, hindi saktong 7. Kaya mali ko nasabihin na 7 last word of Jesus Christ, hindi totoo yun. Dahil marami pang sinabi si Jesus Christ. Yan. Maaring mababa sa 7, maaring lumagpas sa 7. May nabasa tayo. Muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya'y nalagutan na ng hininga. Yan. So, second time around, si Jesus Christ sumigaw, doon pala siya nalagutan ng hininga. Ngayon, hahanapin natin sa Biblia kung ano yung kanyang sinigaw at nalagutan siya ng hininga. O basa. Yan, bro, off topic. Anak na po ba ng Diyos Ama ang Panginoong Hesus ng time ng paglikha sa sanlibutan? Salamat. Opo, maya-maya po, Brother Jess Abril. Sige po, paantay-antay lang po ng konti. Ito po yung ating isusunod na pag-aaralan mamaya-maya. Kung wag na ho kayo mag-set na, bro, off topic. Alam na ho naman natin yon. Okay lang naman po yun na maaari kayong mag-discuss ng ibang topic. Sa ibang topic na tinatalakay natin, hindi ho tayo nagagalit. Pero alam ko naman may yung salita na yung paggalang. Ayan, hindi ho tayo nagagalit doon pagka, halimbawa, nagtanong kayo ng iba sa ating pinag-uusapan, okay lang ho yun. Pwede kung, sabi ko nga ho, pagka kayang sagutin, sasagutin na yung kaagad-agad. Pagka hindi kayang sagutin, manalangin tayo sa Panginoon. Siya lang makakasagot niyan. Di po ba? Ganun lang naman yun Pwede po yun. Maya-mayang konti. Kasi, ito pa isa para hindi ka naman kaagad-agad tandaan natin may conversation po si Jesus Christ at saka si Poncio Pilato. Nung si Jesus Christ po ay hindi pa nakapako sa krus, sa harapan pa po siya ni Poncio Pilato, nagkaroon na sila ng pag-uusap. Ayan, doon mo maya masasaksiyan. At yung sinabi ni Jesus Christ, talagang takot na takot si Poncio Pilato. Ninervyos ron sa sinabi ni Jesus Christ. Ayan, kung ano ang sinabi ni Jesus Christ, yun yung sagot sa tanong mo mamaya. Maya-mayang konti lang. Okay, dito muna tayo. Aalamin natin kung ano po ang sinabi ni Jesus Christ. Muli siyang sumigaw. Tapos, namatay na. Jesus Christ. Okay, basa. Sa Lucas, ito kaya ang kanyang sinabi? Muling sumigaw, ayon sa aklat po ni San Marcos at ni Mateo. Ito kaya ang sinigaw ni Jesus Christ, yung muling sumigaw, tapos nalagutan siya ng hininga? Lucas 23:46. Basa. Sige, 46 na kaagad. Sumigaw ng malakas si Jesus. Meron nakasulat, Sumigaw ng malakas si Jesus. Ayon kay San Mateo, muling sumigaw at nalagutan siya ng hininga. Ngayon, dito sa aklat po ni Dr. Lucas, sumigaw ng malakas si Jesus. Kaya babasahin mo natin sa 44 para malaman natin. Nang magtatahang haling tapat na, hanggang sa 4 ng hapon, nagdilim sa buong lupain. Nawala ng liwanag ang araw, at ang tabing ng templo ay napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Okay. Pwede, Pwede, at ito ang kanyang sinabi.
Kasi nga po, nung sumigaw siya o nagsalita siya, nalagot na po ang kanyang hininga. So yan po yung ating hinahanap. Ano ho? Pwede. Ito ang kanyang sinabi. Meron pa isa. Sa Juan. Ano ho? 19:30. Ito po ang ating mababasa, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Yan. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Saan kaya dyan sa dalawa, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano? Yung sinabi ni Jesus Christ, muli siyang sumigaw at nalagot ang kanyang hininga. Ito kayang sa Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu? Or, ito namang sa San Juan, aklat po ni San Juan, 19:30, naganap na. Ayan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Sige nga po. Ano kaya sa tingin natin ang ginamit ni Jesus Christ? Ano kaya sinigaw ni Jesus Christ doon? Ayan. Naganap na. Ano po? Ama, sa kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Naganap na. Ayan. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Diba? Alangan naman sabihin natin, mali yung sa aklat po ni Dr. Lucas at ang kay San Juan po ang tama. At maaring mali ang kay San Juan at ang tama kay Dr. Lucas. Ibig sabihin po nyo, parehas tama po yun. Parehas tama. Therefore, hindi 7. Kaya sabi ko nga po, maaaring mabawasan, maaaring lumagpas pa sa 7. Ayan. Tandaan natin, hindi po basta-basta lang, hindi rin po basta-basta ang aklat po ni Dr. Lucas, dahil si Dr. Lucas po, mayroon pong sinabi. Ito ang kanyang sinabi, oh. Siyempre sa Lucas. Natapos na, opo. Tama po yun. Ito ang kanyang sinabi. Hindi rin po basta-basta yun. Yamang marami na. Okay. Ito po yung babasahin ko. Lucas 1:1 po hanggang 3. Yamang marami ay nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin. Alinsunod sa ipinatalo sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nakakakita at mga naministro ng salita. Ay minagaling ko naman pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una na isulat sa iyong sunod-sunod kagalang-galang na Teopilo. Yan. Ibig sabihin, chronological na po ang pagkakasulat ni Dr. Lucas. Kaya ang sinabi niya, Ama, sa mga kamay mo ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Yan po ang kanyang sinabi. Pagdating naman po kay San Juan, naganap na. Yan po yung mga words na binanggit ni Jesus Christ at nalagutan na po siya ng hininga. Therefore, parehas tama. Bakit? Kasi si San Juan po nandun mismo eh. Nandun mismo siya. Habang nakapako si Jesus Christ, kinausap pa nga siya eh. Ina, ito ang iyong anak. Anak, ito ang iyong ina. Okay. Ayan. Kaya, palpak. Palpak po ang pito na sinasabi ng Katoliko at ginawa rin po ito ni Pastor Jacob Santos. Yeah, palpak na naman. Ano po ibig sabihin? Itong Ama, sa mga kamay mo ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu, ayon kay Dr. Lucas, naganap na. Parehas po silang nalagutan ng hininga. Sabi naman ni Mateo at ni Marcos, muling sumigaw si Jesus at siya'y nalagutan ng hininga. Therefore, ito yung kanyang binanggit. Itong dalawang ito. Ama,
Sa mga kamay mo, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Naganap na. Ayun, patay niya si Jesus Christ. Ilan na po? Itong dalawa nito, gagawin mo na lang isa. Kaya sabi ko kanina, maaaring mababa sa 7 o lalagpas sa 7. O ngayon, napatunayan natin. Hindi 7. Pinapatulan lang natin yung kanilang numero na sinasabi. Pero tayo, hindi tayo magbibilang ng numero. O 7 minus 1, di 6 na lang. O, ibig sabihin, pinatulan lang natin yung 7 na sinasabi nila mali. Dahil ang sinabi ni Jesus Christ, muling sumigaw si Jesus, sabi po ni San Marcos at ni Apostol Mateo, muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya'y nalagutan ng hininga. Question natin, ano ang kanyang sinigaw? Ama, sa mga kamay mo, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Naganap na. Ayun. Kaya, pinagsama po natin ang kay Dr. Lucas at ang kay San Juan. Sabi ko nga po sa inyo, hindi basta-basta ang account ni Dr. Lucas kasi pinag-aralan niyang mabuti yan. Sunod-sunod, chronological. Si San Juan naman po, nandun mismo sa pagkakapako kay Jesus Christ. Kinausap pa nga sila eh. Ina, narito ay iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Ayan, kaya kaya yan, sige, bilang pa kayo ng bilang. Tinatawagan ko po ng pansin itong mga miyembro dyan sa samahan ni Pastor Jacob Santos. Tapon nyo na sa basurahan yung aral nyo na yan. 7 palabras nyo na yan. Ang 7 huling wika ni Jesus Christ, binigyan ninyo ng numero. Sunod kayo na sunod sa Katoliko na inimbento po ni Joseph Haydn ng Vienna, Austria. Siya po ay noong 1786 po ginawa yan. Siya po siyang musician. Siya po siyang gumagawa ng kanta. Siya po ang gumawa niyan. Yung 7 last word. Ayan, yun ang sinunod ninyo. Pastor Jacob Santos, nasaan ang Holy Spirit na sinasabi mo? Hindi Holy Spirit yan, di bad spirit ang meron ka. Kasi nilagyan mo ng numero. Dapat wag mo nilagyan ng numero. Dapat ang nilagay mo dyan, ang nilagay mo dapat dyan, ang mga salita o ang wika ni Jesus Christ habang siya ay nakapako. Kay Kedrak ay patis at toyo. Naalala ko tuloy yan eh. Pag wala na raw alat ang asin, paano pa mapapaalat? Sumagot ba naman na patis? May patis naman eh. Ang saya-saya, no? Ngayon. Ngayon. Ayan, itapon nyo na sa basurahan yung aral nyo na yan. Na 7 palabras pa kayong nalalaman. Nilagyan nyo ng numero, tuloy, nadali kayo. O di po ba? Tama naman po yung ating pagbibigay po ng impormasyon sa Biblia. Pinagbasihan lang po natin yung sinabi po ni Apostol Mateo sa sa nakasulat po sa 12 o 27:50 o 27:46 o 27:50 na. 27:50 po o chapter 27 po of Book of Matthew verse 50. Muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya'y nalagutan ng hininga. Pero meron na siyang sinabi nung una, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Eli, Eli, lima sa baktani. Yung ibig sabihin na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mababasa yan sa chapter po ng 27 po, Book of Matthew pa rin, 45-46. Then, sa Book of Mark, chapter 15, verse, chapter 15, verse 37. Sumigaw si Jesus ng malakas. Walang nakasulat kung ano ang isinigaw niya. Kaya nagkaroon tayo ng 2 account pa na binasa. Sa dalawa din po yung pinanggalingan eh. Aklat po ni Mateo at ni Marcos.
muling sumigaw si Jesus at siya'y ng malakas at siya'y nalagutan ng hininga. Ang question, ano ang kanyang sinabi? Ano ang kanyang isinigaw? O punta tayo ngayon kay Dr. Lucas at kay San Juan. Andun ang sagot. Ano ang sagot? Ano ang kanyang isinigaw? Ama, sa kamay mo ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Sinabi po ni Dr. Lucas yan, 23:46. Kasunod nun, sinabi naman yan di San Juan, 19:30. Naganap na. Nalagutan siya ng hininga. Kaya yung dalawa na yan, iisa lang yan. Ay, nako. Paano ngayon yan? Dinaloko na. Pastor Jacob Santos, Black Widow Spider, sarado nyo na yung inyong relihiyon. Walang pinagkaiba yun sa dating daan. Mainam-inam pa yun. Kahit papano, marunong makisama. To be fair naman, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, si Ka Eli Soriano naman, marunong naman makisama yun. Marunong naman na makipagkapwa tao. Ayan. Meron naman siyang sabi talaga eh. Pero kung ikukumpara ito sa kanyang tagabasa, talagang talagang wala. Biruin mo. For your information Pastor Jacob Santos, yung inapi mo, nandun sa Hong Kong, nagliliwaliw. Samantalang ikaw, nangangarap ka na pumuti. Kaya grabe ang ginagawa mong pangungulekta sa na pagkamalang katuloy ang kobrador ng wedding. Ayan. Kasi lagi may shoulder bag andun yung kanyang ng kanyang pera. Andun para kobrador ng wedding. Tapos bumili daw po ng loko talaga itong mga nakakakita Bumili daw ng glutathione para pumuti. Ang nangyari, umitim. Ay nako. Ayan ang inapi mo Pastor Jacob Santos nasa Hong Kong. Nagliliwaliw ngayon. Ayan, ang bait nung nagbigay sa kanila ng ang bait po ng nagbigay sa kanilang plane ticket, libre. Sige na, kumbaga parang kinongfort sila ng mabuting tao na nagbigay sa kanilang plane ticket pa Hong Kong. Kinongfort sila. Inaliw sila. Kasi talagang stress na stress sila. Ikaw ba naman wala kang kamalay-malay, bigla kang palayasin. Sabi ni Brother Oscar, tama po, ang huling salita ay yung bago nalagutan ng hininga, isa lang. Ayan, tama po yun. Ganyan ang Kristiyano. Sabi ni Jesus Christ yun tungkol sa tupa. Na pag narinig daw ng tupa ang kanyang boses, ang kanyang tinig, alam na ng mga tupa kung kaninong boses yun. Ganun dapat ang mga Kristiyano, ganun dapat ang mentalidad. Kita nyo, ang bilis-bilis lang nating maintindihan. Hindi ko naman alam dati ito Binasa ko lang dinaanan ko lang Sabi ko nga naman, isa lang po yun. Kailangan tignan natin kung saan nalagutan ng hininga si Jesus Christ. Ayan, ayon po sa aklat po ni Apostol Mateo at ni San Marcos, muling sumigaw si Jesus. Ibig sabihin muling sumigaw, may nauna na siyang sinigaw. At ang una nga niyang sinigaw, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So, isang bilang na yon. Pagdating po sa 50, 27:50, muling sumigaw si Jesus ng malakas at nalagutan ng hininga. So, doon tayo sa nalagutan ng hininga. Kung ano sinabi niya, meron na kasulat sa aklat po ni Dr. Lucas. Ama, sa mga kamay mo, ipinagkatiwala ko ang aking espiritu. Sa aklat naman po ni San Juan, minamahal na alagad po ng Panginoon, naganap na. Yung dalawa na yan, doon siya nalagutan ng hininga. Therefore, yung muling sumigaw si Jesus ng malakas at siya'y nalagutan ng hininga, yun ang kanyang sinabi. Ama, sa mga kamay mo, ipinagkatiwala ko ang aking espiritu. Naganap na. Yun na. Tapos ang usapan. Therefore,
Isa lang yun. Eh, binilang nyo. O di, nagkamali kayo ngayon. Ha? Kayong mga naniniwala sa 7 palabras na imbento ng mga Katoliko, na tinutuligsan ninyo ang mga Katoliko tuwing mahal na araw, eh kumukuha rin ka pala kayo ng guide dyan eh. Ha? Nasaan ngayon ang pagiging sugo mo? Pastor Jacob Santos, James Santos, Black Widow Spider. Sabi mo sugo ka. Tapos sabi mo may Holy Spirit ka. O paano ngayon yan? Sabi tuloy ni Brother Noel Ferguson, dami pong fake preacher ay hindi nila ito nauunawaan. Napakarami po talaga, kapatid. Kaya nga sabi ko po nga, lagi ko pong ibinabalita, tayo po ay kumalma lang. Yan po ang ating yan po yung ating weapons. Yung ating armas. Kalma. Ayan. Very kalma. Ay nako. Sabi tuloy ng kapatid, laban, bawi, get, ow! Happy Christian po tayo. Sabi nga po ng mga awit nila, no? Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka, ha ha ha. Ay nako. Ang naganap na ay yung unang isinigaw. Tama, isa lang ang huling wika. Ay nako. Ayan. Kaya ang sabi ko kanina, maaaring maging mababa sa 7, pwede lumagpas. Ayan, kasi ang pinag-uusapan dito, habang nakapako si Jesus Christ, ano yung kanyang mga sinabi? Ayan, kasi pinilagyan nyo kasi ng ng numero eh. Paniwalang-paniwala naman kayo dyan sa Katoliko, dyan sa ginawa ni Joseph Haydn ng Vienna, Austria, noong 1750.